Ako po si Dipred. Samahan niyo po akong tuklasin ang bumabalot na misteryo at hiwaga sa mundong ating ginagalawan. Dito, sa Dipred Mystery Files. Ginawa ko na ang lahat. Pero bakit muhing-muhi ka pa rin sa akin? Dahil ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Papa. Pasigaw na sagot ni Maris sa kanyang ina. Wala na namang nagawa si Elisa kung di umalis sa harap ng anak. Siya ang sinisisi nito sa pagkamatay ng sariling asawa. Bakit nga ba siya sinisisi nito? Ano nga ba ang dahilan? Simpleng buhay, simpleng bahay. Yan ang nakagisna ni Maris sa piling ng mga magulang. Masunurin at mabait si Maris. Ngunit nagbago ang lahat. Magmula nung mamatay ang kanyang ama. Sobrang mahal na mahal niya ang kanyang ama. Kaya ganun na lamang ang galit nito sa kaniyang ina. Nang matuklasan na may kinalaman umano ito sa pagkamatay ni Robert, ang pinakamamahal nitong ama. Palibhasa, papa's girl si Maris. Kaya malaking kawalan sa kaniya ang pagkamatay ng kanyang ama. Magmula rin nang mamatay ang ama nito ay naging pasaway na ito sa kanyang ina. Sakit sa ulo, madaling araw na kung umuwi, laging naglalasing. Isa sa laging kasama nito ang kaibigan niyang si Tanya. Hanggang isang araw, natuklasan niyang may sakit pala siya. Meron siyang bukol sa tiyan. Kinailangan ng malaking halaga para maoperahan siya. Pero kahit ganun pa man ay masama pa rin ang tingin nito sa kaniyang ina. Anak, huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para gumaling ka. Naluluhang wika ni Elisa sa kanyang anak. Hindi man lang siya nito sinagot. Ninilingon ay hindi nito ginawa. Lumipas ang ilang araw ay nanatiling nakahiga sa kama ng ospital si Maris. Unti-unti na ring nangangayayat. Laging sumasakit ang kanyang tiyan. Habang tumatagal ay palala ng palala ang sakit nito. Na labis namang ikinatakot ni Elisa. Mahal na mahal niya ang anak, kaya lahat ay gagawin niya upang mailigtas lamang ito kahit kamatayan man ang sasalubong sa kanya. Umiiyak niyang nilisa ng ospital. Kailangan niyang mangalap ng pera para sa agarang operasyon ng kanyang anak. Wala siyang sinayang na oras. Kaagad siyang nagpunta sa kapatid ng kanyang asawa. Subalit pinagsarahan lamang siya ng pinto nito. Ni hindi man lang pinakinggan ang paliwanag niya. Naluluhang nilisan niya ang lugar. Kailangan kong gumawa ng paraan. Bulong niya sa sarili. Gabi na makabalik si Elisa ng ospital. Mabuti na lang at tinulungan siya ng kaibigang maghanap ng mauutangan. Saka na lamang niya iisipin kung saan siya kukuha ng pambayad. Basta, ang mahalagay gumaling muna si Maris. Siguro naman, sapat na iyon para maoperahan ang kanyang anak. Nagmamadaling pumasok sa loob si Elisa. Nagtaka siya dahil 5 nurse at 1 doktor ang naroon sa kwarto kung saan ang kanyang anak ay nakatigil. Ano pong nangyayari sa anak ko? Lumapit ang 1 nurse. Kailangan nang maoperahan ang anak ninyo sa lalong madaling panahon. Naluluha niyang pinagmasdan ng anak. Alam niyang pinipilit lumaban ang anak niya. Sige ho, pagalingin ninyo ang anak ko. Aniya, sabay lapit sa nakahiga nitong anak. Hindi niya alam kung sapat ba yung perang nahiram niya. Pero ang mahalaga ay maisagawa agad ang operasyon. Ginawa agad ang operasyon
3 oras din ang itinagal bago ito matapos. Dahan-dahang tumayo si Elisa para mag-usisa. Nabunutan siya ng tinik nang sabihin ng doktor na okay na ang anak nito. Wala ka nang dapat alalahanin, sabi ni doktor. Lumiwanag na rin ang mukha niya dahil sa magandang ibinalita sa kanya ng doktor. Makalipas pa ang ilang araw ay tuluyan nang nakalabas ng ospital si Maris. Isang araw ay nagbabalak na naman itong umalis. Kaya sa pagkakataong iyon ay pinigilan na siya ni Elisa. Masama pa sa iyong lumabas, anak. Hindi pa masyado magaling yung mga sugat mo. Nakasamangot ito. Wala kang pakialam kung aalis ako. Piloso po nitong sagot sa kanyang ina. Tila sinasaksak ng paulit-ulit si Elisa sa sinabing iyon ni Maris. Tumalikod siyang namamasa ang kanyang mga mata. Hinayaan na lamang niya ang swail niyang anak. Nang araw ding iyon ay umalis ang kanyang anak. Sinundo pa ito ng mga kaibigan. Nabahala siya sa kalagayan nito. Matigas pa rin ang ulo. Kaya naman, agad niyang kinuha ang cellphone at nagmamadaling sinundan ang anak. Panay ang pagdial ni Elisa sa numero ng anak. Ngunit hindi nito sinasagot. Nagtanong-tanong na rin siya sa mga kaibigan. Ngunit ang laging sagot ay, hindi ko po alam. Magtatakip silim na pero hindi pa rin umuuwi si Maris. Hindi siya mapakali. Napapagod na rin siya sa kakalakad hanggang mapadpad siya sa isang bakanting lote. Masyadong madilim ang lugar kung kaya't nagpasya siyang lisanin iyon. Subalit napatigil din siya nang makarinig ng boses. Sumiklab bigla ang takot sa dibdib niya. Naghahalong takot at kaba ang nararamdaman niya. Binuksan niya ang flashlight sa cellphone niya at hinanap ang sumisigaw na babae. Hindi rin iyon masyadong maintindihan sapagkat nakabusal ang bibig nito. Pero malakas ang kabog ng dibdib ni Elisa. Saktong lalapitan niya ang bahaging likuran ng puno ng mangga ay biglang nagdilim ang kanyang paningin. Nagising si Elisa, dulot ng lamig na dumadampi sa balat niya. Dahan-dahan niyang ibinuka ang mga mata. Nilibot ang tingin sa paligid. Madilim pa rin pero nasa silid na siya dahil nakahiga siya sa simentadong sahig. Nakabukas din ang bintana. Doon nagmumula ang malamig na hangin. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng mga yabag. Palapit iyon sa kinaroroonan niya. Nagulat pa siya nang magsalita ang isa sa mga ito. Gising na siguro yan. Buksan nga yung ilaw. Tila pamilyar sa kanya ang boses na yun. Kung hindi siya nagkakamali. Ikaw? Aniya sa namamaos na boses. Masakit pa rin ang ulo niya gawa yun ng paluin siya sa ulo kani-kanina lang. Humalakak ang babae. Kapag kuwa'y inutusan ng kasama nitong lalaki na kunin ang isa pa nilang bihag. Ilang minuto lang din ay makikitang hila-hila ng lalaki ang kaniyang anak. Agad naglandas ang luha sa kanyang pisngi. Nagpupumigla si Elisa. Ngunit matibay ang pagkakatali sa kanya. Pakawalan niyo kami. Ano bang kasalanan namin sa inyo? Ako na lang ang parusahan ninyo. Tiningnan ng anak na wala man lang itong reaksyon. Huwag lang ang anak ko. Humalakak ang babae. Matulog muna kayo at magpaalam na kayo sa isa't isa. Iyon lang at umalis na ito kasama ang dalawang alalay nitong lalaki. Nanlabo na naman ang mga mata ni Elisa nang makita ang kalagayan ng anak. Tulala at animoy nasa malayo ang isip nito. Anak, tandaan mo palagi ha. Mahal na mahal kita kahit anong mangyari.
Hindi pa rin siya tinitingnan ng anak. Humugot siya ng hininga bago magsalita ulit. Aksidente ang pagkamatay ng papa mo. Gustuhin ko man siyang tulungan ngunit ayaw niya. Dahil mas mapapahamak kami kapag ginawa ko iyon. Paliwanag niya. Doon ay unti-unting nag-angat ng tingin si Maris. Kumawala ang masaganang luha sa mga mata nito. Kasalanan mo pa rin, wala kang kwenta. Sigaw nito sa kaniya. Umiiling ang ginang habang walang patid ang paglandas ng luha sa kanyang mga mata. Paano ba niya ipapaliwanag sa anak ng dahil mismo sa kanya kaya namatay ang pinakamamahal nitong ama? Batid niyang hindi pa rin siya paniniwalaan ng kanyang anak. Subalit, kailangan niya iyon ipaintindi dito dahil doon ay nilamon na ng galit at puot ito. Anak, kailangan nating makatakas dito. Tumakas kang mag-isa mo. Masakit man para sa kaniya ang sigawan ng sariling anak ay mas nangibabaw pa rin kay Elisa ang pagmamahal niya sa anak. Gumawa siya ng paraan para makatakas. Pinilit niyang tumayo para mapuntahan ang anak. Nang makalapit ay kinagat niya ang tali na nakagapos sa kamay ni Maris. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakalaga na niya ang anak. Anak, umalis ka na. Pabayaan mo na ako. Ilagtas mo ang sarili mo. Utos niya sa anak. Nakatingin lang sa kanya si Maris na hindi man lang natinag sa sinabi niya. Kaya naman, tinulak niya ito para makalabas na. Sumunod siya para siguraduhin nakalabas nga ito. Nang makitang walang nagbabantay sa bahay ay mabilis niyang hinatak ang kanyang anak. Ngunit laking gulat niya nang hatakin siya ni Maris. Ma, patawarin mo po ako. Anito, naniyakap ang kanyang ina. Halos dambahin naman ni Elisa ang pinakamamahal na anak. Nagyakap ang mag-ina sa kalagitnaan ng dilim. Ngunit napatda na lamang sila nang biglang hinablot ng malalakas na kamay si Elisa. Ang dalawang lalaki ay nakapwesto sa harap nila. Mga hangal, hindi kayo makakatakas sa akin. Sigaw ni Tanya sa kanila. Ngumisi ang dalaga kapag kuwa'y sinampal ang kanyang kaibigan. Nasapo ni Maris ang nasaktang pisngi. Hindi niya inaasahan na pakitang tao lang pala ang pakikipagkaibigan nito sa kanya. Nagtataka siya dahil mabait naman ito kapag dinadalaw siya nito sa kanila. Kaya naman nagtatakang tinapunan niya ng tingin ang nakayuko niyang ina habang hawak ito ng dalawang lalaki. Ma, may alam ka ba dito? Humugot ng hangin si Elisa kapag kuwa'y nagsimulang magpaliwanag. Ang papa mo ang dahilan kung bakit namatay ang papa niya. Itinuro ni Elisa ang kaibigan nitong si Tanya. Simula pa lang, alam kong anak siya ni Marvin. Mula noon ay nangamba na ako sa kaligtasan mo, anak. Ang totoo kasi niyan, ikaw ang ginawang collateral ng ama mo. Suminghot si Elisa bago nagpatuloy. May usapan noon ang papa mo at si Marvin na kapag matalo ito sa sabong ay ikaw ang gagawin niyang collateral. Kamamatay lang ng asawa nito at maliit pa lang noon si Tanya. Big deal kay Marvin ang kasunduan nila kaya nung matalo ang ama mo ay siningil ka niya sa amin. Hindi ako pumayag dahil wala akong alam sa napag-usapan nila. Saka ko lang nalaman nung nagpupumilit si Marvin na kunin ka na sa amin. Hindi ako pumayag kaya sila ng papa mo ang nagsuntukan. Hanggang nauwi iyon sa karumal-dumal na patayan. Sabay silang nalugutan ng hininga kaya sa atin gumaganti si Tanya.
mahabang litanya ng naiiyak na ginang. Pero bakit sabi ninyo aksidente ang nangyari? Sinabi ko lamang iyon dahil ayaw kong mag-alala ka, Maris, aniya. Samantala, habang abala sa pakikinig si Tanya, ay nakahanap ng tiyempo si Maris. Dahil mas mataas ang agwat nila sa isa't isa, ay mas malakas siya kaysa sa babae. Sinakal niya ito at hinablot ang buhok. Wala nang iba pang nagawa si Tanya kundi ang namimilipit sa sakit. Nagpupumiglas ngunit mas diniinan pa ni Maris ang paghila nito sa buhok niya. Nung akmang susugod ang dalawang lalaki ay tinadyakan naman ni Elisa ang isang lalaki at sinipa ang pagkalalaki ng isang paa nito. Sabay napasigaw sa sakit ang dalawa. Dahil doon ay hinablot niya ang anak upang makatakas sila. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang sila nang makaramdam ng kakaibang sakit sa tagiliran si Elisa. Namilog ang kanyang mga mata nang kapain niya ito. Umaagos ang likito. Nagsisigaw naman si Maris sa takot. Ilang saglit lang ay bumaksak na sa lupa si Elisa. Anak, umalis ka na ngayon din. Pasigaw na utos ni Elisa sa kanyang anak. Ngunit hindi siya nito sinunod. Bagkos, nilapitan siya nito at niyakap habang umiiyak. Ang sumunod na nangyari ay hindi na alam ni Maris dahil siya man ay bigla nilang nagdilim ang paningin. Nagising si Maris na puro kulay puti ang nakikita niya. Hindi niya maigalaw ng maayos ang kanyang ulo. Kumikirot ito. Naalala niya ang nangyari bago siya mawala ng malay. Biglang naglandas ang mga luha sa kanyang mga mata. Nasaan ang ina niya? Tatayo na sana siya nang pigilan siya ng doktor. Mahina ka pa, iha. Magpagaling ka muna. Wika ng doktor sa kanya. Sa halip na sumagot ay ang kanyang ina agad ang hinanap nito. Ang mama ko po. Mahina niyang usisa sa doktor. Umiling ito at yumuko. Sa pagkakataong iyon ay nagwala si Maris. Hindi totoo yan! Buhay ang mama ko! Umiiyak niyang sigaw. Nilapitan siya ng doktor at pinatahan. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa makatulog na muli siya. Inilibing niya ang ina, katabi lang nito sa puntod ng kanyang ama. Patawarin po ninyo ako, Mama. Nilamon po ako ng galit. Sana'y nakinig muna ako sa inyo. Napakadakila niyo pong ina. Bago nilisan ng puntod ng kanyang mga magulang, ay dumaan siya sa simbahan. Doon ay taimtim siyang nanalangin na sana'y mapatawad siya ng kanyang mga magulang, lalong-lalo na ang kanyang ina. Nahuli naman ang taong pumatay kay Elisa at ito ay si Tanya. Hindi po nakakabuti ang pagiging matigas ang ulo. Bagkos ay makakabuti kung marunong tayong makinig at sumunod sa ating mga magulang. Dahil kapag sila'y nawala, hinding-hindi na natin maibabalik pa ang nakaraan. Matuto din po tayong magpatawad at mahalin natin ang ating mga magulang ng higit sa anupaman. Dahil sa totoo lang, higit sa anupaman ay walang makakapantay sa pagiging dakila ng isang ina. Magandang araw at gabi mga kakulay. Nais ko po munang i-shout out ang ating mga bayaning kapatid na walang sawang tumutulong sa mga naaaksidente sa buong lupalop ng Pilipinas. Ito po ay ang aking mga kasamahan sa Philippine Red Cross, Batangas City Chapter. Hello po sa lahat ng mga taga Red Cross, Tanawan City Branch, Philippine Red Cross, Lipa City Branch, at syempre, ang Philippine Red Cross Nasugbu Branch. Mabuhay po kayong lahat. At syempre po, nais ko pong batiin
ang aming batch ng mga instructor o nag-training ng ITC. Ang aming batch Magilasik. Miss ko na kayo guys. Sana one day magkita-kita tayo ulit. At syempre, hindi pwedeng hindi ko po isa-shoutout ang aking mga kasamahan sa Philippine Red Cross na Sugbu branch, na syempre po ang aking magandang ate na si Angie Reynosa, si Michael, si Mark, hi Lodi, si Lodi, si Kuya Ramil, si Kuya Raymond, si Vanessa, si Francis, si Ryan, si Kuya Edmond, si G, hi G, si Mariel, si Aloma, si Ronel, si Charis, at syempre po, last but not the least, ang aming makisig na driver na si Kuya Butch Itchage. Hello sa inyo guys, miss ko na kayong makasama sa duty. At syempre, higit sa lahat, hi Sir CK! Hello din po kay Ma'am Munet. At syempre po kay Sir Lawrence. Kaya mga kakulay, wag po tayo magdalawang isip na tumulong sa mga proyekto ng ating Philippine Red Cross. Yun lang po, maraming salamat. I love you all. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe on this video and channel of One Miguel. Keep safe everyone and God bless. Magandang araw at gabi mga kakulay. Different Mystery Files. Let's go! Magandang araw at gabi mga kakulay, na nagpatunay ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay. Malalim na pula sa horror ang ihahatid. Yan ang totoong meaning ng Deep Red. Different Mystery Files.